Talagang hindi magtuturo ito si BBM at hindi ini-name drop yung mga may kasalanan dyan sa flood control issue na yan dun sa pondo, kung sino ang mga nagnakaw. Hindi niya sasabihin ang pangalan talaga ni Romualdez at ang pangalan ni Saldico, dahil hanggang ngayon nilalaro pa rin nila, lalo na nung kanyang mga strategies at nung PR team niya, yung tinatawag na camouflage strategy, para hindi talaga siya umamin at mailayo din yung kanyang sarili at mailigtas sa usaping ito, para hindi siya yung masisi. Paano ba yung tinatawag na camouflage strategy na yan, di ba? Para hindi mapunta sa kanya yung sisi. O sino ba ang may problema ngayon? Ang may problema ngayon ay ang DPWH. Nasaan ba nasaan ba yung DPWH? Nasa ilalim ng opisina ng presidente, kaya nga mayroong cabinet member at mayroong secretary na kanyang alter ego. So supposedly dapat sila ang mananagot at sila sa pangunguna ni BBM ang magbibigay ng solusyon. Pero ang nakikita natin ngayon ay puro palabas lamang. Yun ay bahagi ng camouflage strategy. Ganito nila ginagawa yan. Ano ba ang sinasabi ng karaniwang Pilipino at hinaing ng Pilipino? Na nagkaroon ng nakawan. Kaya bumabaha dahil ninakaw ang pondo ng flood control. Nandito tayo mga Pilipino. Sino ang sasagot niyan? Ang gobyerno. Sino ang pangunahin na dapat may pananagutan niyan? Si BBM, 'di ba? Kinakailangang sagutin niya yung sinasabi nito. Pero doon sa tinatawag na camouflage strategy, sa pamamagitan ng pananalita ni BBM at doon sa pag-anggulo ng bawat kamera, kung siya ay napapanood ninyo nitong mga nakaraan pa, nadadaya kayo, na mamanipulate kayo. Paano dinadaya? Sa pamamagitan ng bibig doon sa script na sinasabi ni BBM. Lahat ng sasabihin ni BBM, instead na solusyon, ang sasabihin niya kung ano din yung hinaing ng mga Pilipino. So parang yung kanyang kumbaga salita ay kasama din ito, parang iisa kayo, parang 'di ba? Ito siya nasa gobyerno, kung anong hinaing ng Pilipino, yun din ang hinaing niya. So yun yung camouflage na kumbaga ay kaisa natin si BBM, totoo gusto din niya. Pero nangyayari yun dahil sa mga litanya litanya ng kanyang sinasabi. Paano yung sinasabi? I'm very, very angry. Sa Bulacan, I'm getting very angry. Diba? I'm very angry. Ganun yung kanya sinabi nung nasa Baliwag, Bulacan siya. At sinabi niya, dapat may papanagutin dito. Kung mapapansin ninyo, yung linyahan na yun din ang damdamin ng bawat Pilipino. So nakisama na siya sa atin. Kaya parang inilayo niya yung sarili niya dito sa gobyerno. Kasi itong ituturo niya. Pero ano naman yung sa visual, di ba? Sa visual naman, ipapakita naman doon yung nandun siya kunwari at pagod na pagod at siya ay prostrated, which is yun din ang karaniwan na kumbaga aktwasyon ng bawat Pilipino kapag nakikita yung ganyong mga project, di ba? Pag kumakalat ngayon sa mga videos ngayon, yung mga pictures at videos sa iba't ibang SOCMED, yung mga project ng flood control na gumuho, di ba? So lahat tayo frustrated. Pero lahat ng sinasabi natin ginagaya ni BBM. So ano nung problema doon? Baka itanong ninyo, anong problema doon? Natural na reaction yun. Hindi po natural na reaction yun. Bakit? Ikaw na presidente, ikaw na representante, at ikaw ang mukha ng gobyerno, supposedly, hindi mo nasasabihin yun dahil dapat ang linyahan mo ng pananalita ay para solusyon. Dapat ang sinasabi mo na, oy, ikaw district engineer, preventive suspension ka na dahil sangkot ka dyan. Or mag-name drop na siya ng ibang mga pangalan ng mga congressman. Pero ang tanong, nakakapag-name drop ba siya? Hindi. Diba? Hindi siya nag-name drop. Bakit? Kapag nag-name drop siya dyan, ang mangyayari, ang maiisip ng Pilipino, kumbaga biglang magigising tayo kung parang na-hypnotize ka. Kasi pag nag-name drop siya, parang matatanggal tayo sa pagkaka-hypnotize sa atin. Sasabihin natin, uy, kita mo na, siya yung magbibigay ng solusyon sa atin.
di ba? Kasi tinatanggal ni BBM at nung kanya mga operator at nung mga propagandist at mga PR man niya yung tinatawag na imahe ni BBM na siya ang magbibigay ng totoong solusyon. Yung sinasabi niya ngayon, yun ay front lang. Kasi kung ano yung sinasabi niya, yun din sinasabi natin eh. Kasi once na magbigay siya ng pangalan, ang asa na ng tao, sunod-sunod na yun, magbibigay na siya ng pangalan. So, yung kanyang katatayuan na nandito tayo, mapupunta uli siya dun sa government. Diba? Ang analogy lang yan ganito. Hindi ba, sa isang pamilya, kapag ang mga anak umiiyak, gutom, walang pagkain, ano ang natural na reaksyon ng tatay? Sasama siya doon sa kanyang mga anak at iiyak din siya? Hindi, di ba? Dahil sa ang pananagutan niya ay mag-provide. Ano yung ipoprovide niya? Yung pagkain. Sa atin naman, anong ipoprovide ni BBM? Yung solusyon, aksyon, at bigyan ng parusa itong mga kumbaga nagnakaw dito sa at nanamantala dito sa flood control project. Medyo tricky yung ganong ginagawa sa kanya. Kaya nga sabi ko, hindi niya papangalanan itong mga congressman, hindi niya papangalanan niya sila Saldico, sila Romualdez. Ang papangalanan niya yung mga kontraktor lang, sapagkat yung kontraktor very visible sa mata natin yan, dahil kapag mayroong kontrata, nakikita natin sa mga billboard ng ginagawang mga flood control projects, nandun yung kanilang pangalan, di ba? Magkano yung sabi nga natin ay yung pondo na inilaan doon at kung kailan matatapos. Pero yung mismong pagturo ng mga taong sangkot diyan, hindi kayang gawin ni BBM yun, dahil ang biglang matatanggal yung pagkaka-hypnotize sa mga tao. Sasabihin ng tao, uy, tama sinabi niya yun. Kumbaga, parang ikaw nagbigay ka ng solusyon, 'di ba? Yung totoong solusyon na, hindi yung peking solusyon. Kasi kaya naman natin hindi na ituturo si BBM ngayon, dahil ang pakiramdam ng ibang mga Pilipino, kita mo anya yung sympathy na sa atin. Sympathy lang yun. Iba yung sympathy or empathy, sympathy doon sa solution. So ganun, walang sinasabing solution si BBM, dahil once na magbigay siya ng solution, biglang magigising tayo doon sa ginawa nilang trick na, uy, oo nga no, ikaw ang presidente no, dapat magbigay ka na ng solution. Hanggang ngayon, nahi-hypnotize pa rin tayo noong mga strategies at noong mga PR team ni BBM, dahil hanggang ngayon, hindi natin siya, sabi nga ay itinuturo na, boss, president, ikaw ang presidente, di ba? Bigyan mo kami ng solusyon, hindi yung kung ano yung sinasabi namin, ganoon din yung sinasabi mo. Di ba? Camouflage strategy yan eh. Di ba? Camouflage. Kaya BBM, please lang, bigyan mo na kami ng totoong solusyon. Huwag kang makisama sa amin. Kami nga nagre-reklamo eh, tapos makikisama ka pa sa amin. Bigyan mo ng solusyon yung aming reklamo. Huwag kang makijoin sa amin. Di ba? Nakikijoin ka sa amin eh. Bigyan mo kami ng solusyon. Yun. Di ba?